Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating vlog ngayong araw pong ito. At welcome po sa ating YouTube channel na Talking Toshi TV. Yes! Tatalakay po tayo ng panibagong paksa mga kababayan. At alam ko magiging interesante po sa inyo to. Lalo na kayo kung mga madalas maglakbay, mga frequent travelers na laging dumadaan dyan sa ating mga airports, specifically dyan sa NAIA, dyan sa Parañaque. Okay? At alam naman natin na itong NAIA ay minsan nabansagan na worst airport, no? In the sight of the international community, NAIA or the Ninoy Aquino International Airport was tagged as the worst, if not the worst, one of the worst airports in the world. Ayan. So, nabansagan tayong isa sa mga hindi kahindik-hindik, kakilakilabot na airport sa buong mundo. Okay? Alam niyo yung airport, mga kababayan, yan ang unang-unang entry point ng mga tao, ng mga turista, ng mga foreigners sa ibang bansa. So, kung ano, sa kung anumang bansa, ano? Alright? Yan ang unang-unang pupuntahan or lalapagan ng mga paa ng mga foreigners, ng mga travelers. Pag iyan, mga kababayan, hindi maganda ang experience sila. Unang-una pa lang na paglapag nila, hindi na maganda experience sila. Diyan pa lang sa entry point natin, medyo mahihirapan tayong ibenta ang ating tourism. Okay? Kasi unang-una na pangit na ang experience nila. Airport pa lang, ha? Okay? Yan. Mga nagreklamo sa CR, mabaho raw, hindi raw maganda ang facilities, may mga pundidong mga bumbilya, hindi well lit yung area. Okay? Pero ako, personal experience, travel ako kasi minsan. Okay? May mga area na bakante, nakakatakot puntahan, madilim. Okay? Yung CR nung panahon nung nag-travel ako, fair enough, malinis naman, pero may mga defective na mga urinals, no? Kulang ang upuan. Okay? So kapag marami ng tao, karamihan doon nakatayo. Okay? So, o di kaya pagka wala na upuan, nakasalampak na lang sa sahig. Okay? Yan ang isa sa mga nakita ko noon, way back 2010 yata ako nag-travel or something. Okay? So ano ang ating pag-uusapan ngayon? Tungkol sa NAIA. NAIA privatization. Matagal ng plinano yan. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, yung mga, kasi PPP, or public-private partnership or ano man na mauna. Pareho lang naman yan. Lahat 3. PPP naman yun. Public-private or private-public partnership. Ibig sabihin, yung isang establishment o isang facility ng government, okay? Service facility ng government, papasok ang private sector. Sila magpapatakbo, sila mag-ooperate, sila magme-maintain. Okay? Para mas maganda, gumanda ang serbisyo. Yan. Okay? Yan. So, ano ba yung NAIA privatization? Matagal ng plinano yan. Ngayon lang nagkaroon ngayon lang nagmaterialize. Okay? Ngayon lang nagkaroon ng katuparan. Dahil nabigyan na meron naibigay na doon sa karapat-dapat na bidder na siyang hahawak sa operation at saka maintenance ng NAIA. Okay? So, sino ba yon? Okay. So, bigyan ko muna kayo ng ilang information about the NAIA
privatization. Okay? Nakuha na ng San Miguel Corporation, okay? SMC, ang privatization project ng NAIA. Okay? Its operations and maintenance. Okay, bakit naman SMC ang napili na bidder, okay, ng gobyerno? SMC offered the highest share of its future revenues from the operations to the government. Okay? So ito pa lang si San Miguel Corporation, siya yung highest bidder, siya yung nag-commit sa government na magbibigay ng revenues na ang halaga ay pinakamalaki dun sa lahat ng mga nag-bid. Okay? So, siya yung nakapagbigay ng highest share of its future revenues or income na ibibigay, isi-share, ibabahagi sa gobyerno. Okay? Gaano kalaki? The share of the government in gross revenues sa operations ng NAIA under a private company or institution is 82.16%. So malaki-laki. Okay? All right. The government is expected to turn over the NAIA to the private sector sa SMC this September 11, 2024. So may target date na kung kailan ito turn over yun, no? Sa September 2024, ano? Okay, ang kontrata gaano kahaba? 15-year contract with an option of a 10-year extension. Kasi baka mamaya mayroon pang gagawin, may kailangan pang tapusin, so kailangan mag-extend or nagandahan sa serbisyo, maganda ang maintenance, maganda ang operations, extended till 10 years, ano? Up to 10 years. Okay. So, lumalabas, kulang-kulang 25 years lahat to, no? Okay. Ang gobyerno, upon turnover, ano? Tatanggap upfront, agad-agad, may upfront payment to the government na magkano? 30 billion pesos. Malaki-laki ito. Okay? And a 2 billion peso payment in annually or yearly. So, kung 25 o lagay mo na lang 15 years. So, may 30 plus may 60 billion ka na automatic. Eh, kung na-extend pa yan. Okay? Malaki-laking pera to. Napapaisip na naman yung mga corrupt. Pera to. Sana naman wag niyong galawin 'yan, no? Gamitin niyo sa tama 'yan. Magkano ba lahat? Pati yung revenues na expected, yung projected revenues nila. Okay? Magkano ba lahat yung ina-expect nilang mga revenues na i-share doon sa gobyerno? Okay? 900 billion in revenues, yung upfront na bayad plus the annual payments. Okay, so 900 billion. Wow! Naglalaway na naman yung mga iba dyan, no? Talaga naman. Huwag niyong kukurapin yan. Huwag niyong nakaabang na yan. Nakaganon na yung buhanga nung alligator or nung buhaya, no? Naglalaway na, oh. 900 billion in revenues. Okay? Okay. Alright. Next point. Quick gains. Okay? Sabi ng DOTR, makakakuha tayo ng mga quick gains, ng mga mabibilis na pagbabago or ganansya sa deal na ito within the first year of operations. Okay. Ano kaya yung mga gains na yon? Ito pang papasahero to. Ito mga kababayan, gusto kong i-assess ninyo, no? Gusto kong pakinggan ninyo kung ito kaya sa tingin nyo ay magkakatotoo under the operation or the management of SMC in 15 years
sa unang taon makakaranas na tayo ng mga ganansya mula dito sa deal na to. Okay, ano po ba ito mga to? Greater availability of parking. Sa NAIA yan, ha? Naku po, ako kasi wala naman ako pong sasakyan kaya hindi ko naman naranasang mag-parking, ano, sa NAIA. Pero sabi ng DOTR, in the first year of this assumption, ano, yung pag-assume ng operations ng SMC from the government, greater availability of parking. Yan, sige, assess nyo na lang, mga kababayan. Shorter or more predictable waiting time from check-in to immigration to security. Aba, di ba nakamakailan eh. Dahil sa kakulangan ng mga tauhan ng immigration, ang haba-haba ng pila. Okay, at tapos kung ano-ano pa tinatanong sa'yo. Okay? Yan. So, ito, mag-i-improve daw ang linya, ang queuing, ano? From the check-in to immigration to security. So, shorter and more predictable time. So, mapipredict mo or maoorasan mo, mabibigyan mo ng pansin kung more or less gaano katagal ka pipila. Yan ang gusto nila sabihin. Ano? Alright. Isa pa. Availability of seats in pre-departure gate. So, aminado sila, kulang yung mga upuan nila talaga doon. Which is true. Which is na-experience ko, di ba? Okay. So, madadagdagan daw yan. Baggage coming out of the belly or fuselage. Fuselage, yung main body or sa ilalim nung eroplano. No? Doon kasi nilalagay yung bagahe. No? Of the belly of the plane up to the conveyor belt in a predictable amount of time. So, baga mauorasan mo, ilang minuto dapat yan? 10 minutes. So, in 10 minutes, abang ka na doon sa conveyor. Okay? Para kunin yung bagahe mo. Okay? Kasi iba talagang hintay na hintay. Nasaan na yung bagahe ko? Eh, connecting flight ka. Connecting flight! Hindi ba niya nakukuha yung bagahe niya? Eh, nandyan na yung susunod na flight niya. Okay? O, yun. So, mapapredict na raw ninyo kung gaano katagal yung amount of time bago mo makuha yung bagahe mo. Yung palang haba, no? 2 araw. Mapapredict mo nga, pero mahaba yung hintayin mo. Okay. Yung the worst, hindi mo na makukuha na divert sa ibang bansa. Nako po! Pati yung sana, no? Mawala. Maiwasan. No? Okay. Hindi lang yung predictable time, ano? Anyway, reliable operating elevators, escalators. Ayan. Okay. Sana, no? Sige, tingnan natin. Okay. Passenger boarding bridges. Aba, yung mga bridges, ano? Mga connection to building, ano? And reliable lighting. Okay. Sabi sa inyo eh. Kasi ibang area doon sa NAIA, talagang kahit sa NAIA Terminal 3, no? May mga madidilim na ano doon parte, no? Hindi na yata pinapalitan yung sa NAIA na luma, yung una-una. Hindi na yata pinapalitan yung ano doon eh. Yung lighting. Oh, yan. Mag-i-improve daw to. Ito raw mga quick gains natin during the first year. So, ito mga kababayan, abangan ninyo. Tingnan nyo, pagkatapos ng September 2024, kayo yung nagtatravel, i-obserbahan ninyo kung nagkakaroon nga ng improvement. Okay? Kasi under the private sector na yan, yung management. Okay. Pagdating naman sa labor, ang ikinatatakot ng mga NAIA employees, baka mawalan sila ng trabaho. Pero DOTR has assured these employees na sila ay ma-absorb at walang mawawalan ng trabaho. Okay. Ito sa sa traveler. Direkto ito. Okay? Private sector ang kukuha, ang mag-ooperate. Kaya lang, may corresponding increase in una-una sa passenger terminal fee. Okay? Yung terminal fee. O di ba bago tayo pumasok ng
boarding, hihingan ka ng ng pruweba na bayad ka sa terminal fee. Yung iba naman, ang terminal fee na yata ngayon isinasama na sa pagbabayad mo ng ticket, kung di ako nagkakamali, tagal na rin kasi hindi ako nagta-travel. Pero dati nung nag-travel ako, hiwalay siya. So hiwalay na pila pa yung terminal fee. Okay, pero ngayon yata kasama na yata sa ticket mo binabayaran, Okay. Tapos siyempre may mga doon, may mga spaces doon for rentals. 'Yon, tataas din 'yon, So yung renta, yung upa doon sa halimbawa, ikaw ay isang food business, okay? Maglalagay ka ng outlet mo doon, tataas ang renta. Okay? Aviation charges, various aviation charges, and this includes yung fare mismo, yung pamasahe sa plane, yung plane ticket. Kaya lang as of now, wala pang comment ang mga airlines kung sila ba ay mag-i-increase, kasi siguro titingnan muna nila, co-compute muna nila, or i-assess muna nila yung situation, kung kailangan ba mag-increase o kahit hindi na. Alright. So, siyempre may usapan pa yan, may meeting with the new management, private management. Okay? Yan. So, ito, may corresponding increase. Medyo magmamahal ang ating ticket. Yan. Mga kababayan, payag ba kayo? Ito ang ating tanong. Gusto ko sana kayo mag-comment, mag-participate sa ating ibinalita sa inyo ngayon. Ito bang NAIA privatization ay maganda para sa mga kababayan natin na tulad ng mga frequent travelers, mga foreigners, okay? Mga madalas na magbiyahe, okay? Ito po ay dagdag na pabigat o okay ba sa atin to dahil maganda naman ang magiging mangyayari dyan. Okay? May iwasan na nating tinaguri ang worst airport in the world. NAIA na yan. Okay? So, lagay nyo lang po sa comment section dito sa baba ng video na to. Mga kababayan, mga ka-Pilipino. Okay, mga kababayan Pilipino. Lagay nyo lang po ang inyong comments kung kayo ba ipayag dito sa privatization ng NAIA. Okay. Sa tingin nyo ba matutuwa kayo o dagdag pasanin lang yan, mamahal lang mga o ano-ano. Okay? Sige po, mga kababayan. At wag nyo po nga kalimutan na mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo. Okay. Sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV lamang po. At sa ating Facebook page, Talking Toshi TV. Like and subscribe na po tayo, mga kababayan. Muli po, Talking Toshi TV, nagpapaalam pansamantala hanggang sa susunod po nating vlog at paksa. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta. Ingat po tayong lahat.